kung playing victim, etong si Percival Sindanya mga kababayan. Dahil nabatikos dahil kung ano-ano ang mga kasinungalingang pinagsasabi. Nasabihan ni Bato mga kababayan na suntukin ko kaya yung kabilang mukha mo para pumantay daw mga kababayan. Itong kanyang mukhang ngiwi. Itong kanyang mukhang tabingi. Sabi ni Sindanya mga kababayan, binubuli daw ni Bato mga kababayan yung mga biktima ng stroke. Na-stroke pala yan mga kababayan, kaya tumabingi ang mukha. Wala natin kung anong pinagsusubo niya ha. Ang ginamit mga kababayan, ang kanyang stroke daw para hindi siya mabash ng mga netizens. Playing victim at naglabas ng victim card. At kung ano ang ginawa ni Aklayan mga kababayan at taga-akbayan na si Percival Sindanya, ganun din ang ginawa nitong si Sandra. Si Sandro Marcos mga kababayan na hindi taga-akbayan. Pero, wala natin ha, akla ba yan? Aklayan, maraming sabi-sabi mga kababayan Gayon pa man, wala kaming pakitsaris. Jake Cyrus kung ano pa man. Ang issue dito mga kababayan, kagaya nitong si Baklang Ngiwi na tabingi ang mukha, ay nagpapa-victim. Itong si Charis Wenpenco mga kababayan, Jake Cyrus aka Sandro Marcos. Dahil anya, bakit hindi ako numero 1 pumirma dyan sa impeachment laban kay Sara? Gusto niyang hukayin ang aking lolo sa libingan ng mga bayani. At itapon sa West Philippine Sea. Parang apik-apik talaga daw ang mga Marcos mga kababayan. Kung papakinggan mo, itong sinabi ni Sandra, panoorin niyo po ha. Alisin muna natin itong tik-tik dito. Kapag kamalang lamang lupa mga kababayan, alis! Pakinggan natin ito ang diskusyon mga kababayan. By the way, huwag kalimutan ipanaw sambayanan. Ipasok natin sa Kongreso bilang ating tagabantay mga kababayan. Number 18 sa balota. Salita rin si Representative Sandro Marcos kaugnay sa kanyang paglagda sa impeachment committee kung saan siya ang nanguna. Tuwad na daan rin ba ito si Sandro? Sabi ni Sandro Marcos, o Representative Sandro Marcos, mahilig din ba siya sa backdoor negotiation? As to why he was the first to sign, alang nga naman, kung sasabihin ng tao na gusto silang hukayin yung lolo mo, at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady. Wow! Kung dyan pa lang mga kababayan, naniwala na ito si Sandro Marcos na kayang gawin iyan ni Sara na hukayin talaga ang lolo niya. Madudumihan lang ang mga kamay ni Sara Duterte. Wala siyang paki dyan sa lolo mo. Nagpapalusot lang ang Sandrang ito mga kababayan Na aking mga magulang at gusto niyang patayin ang speaker paano mo papatayin? Mumultuhin ni Sara. Bakit naman si Sandra? Nagugulat ang tao na pipirma ko dyan. Charis! You know, these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such high position. First of all mga kababayan, kahit sinabi ni Sara Duterte iyan, it is not impeachable offense. Kung offense nga ba iyan, yung huhukayin mo ang kanyang lolo sa West Philippine Sea, sige, gamitin mo yan as grounds for impeachment. Kung hindi ka lang syunga, Charis. At yun namang sinasabi nilang pagbabanta mga kababayan, conditional yun Threat without a flesh. Hindi yun magmamaterialize kung hanggat buhay si Sara. Unang-una, yung mga sinabi ni Congressman Sandro, palusot lang. Hindi na sabi mo, hindi naman yun. Walang bahid ng katotohanan naman yun. Correct. Kasi gaya ng mga paliwanag na natin, mga exaggeration lang yun. Hindi naman, rhetorics. Hindi naman gagawin yung huhukayin. Paano lang yun? Tapos sinong ipapalit? Ikaw, Sandro. Ilibing ka ng buhay. Kung dumating sa puntong ganyan, na ilibing ka ng buhay ni Sara, that is the high crime. Mag-antay ka muna, ililibing ka ni Sara na buhay. Pakwela lang yun. Yung mga papatayin, hindi rin totoo yun. Kasi nga, paano magbabantang patay? Patay na siya nun. Mumultuhin siguro. Siguro isip ni Sandro Marcos mga kababayan. Baka multuhin niyo si Sara, ikulong niyo siya. Para hindi siya makapagmulto. Ang katotohanan niyan, yung pong sinasabi ni Congressman Sandro, pananakip lang yon. Doon sa talagang, ang plano talaga i-impeach. Yung planong impeachment mga kababayan, way back pa yan nung sinabi ni Sara na hukayin ang lolo, si senior mga kababayan. At yung di umano'y pagbabanta sa tatlong bugok na Admiral, Ngag-Ngag at Tamba. Kahit before pa niyan mga kababayan, mayroon ng plano sina Tambaluslos na i-impeach si Sara Duterte. Kaya wag kang sinungaling, Charis. Siguro mga kababayan, matapos sabihin niya ni Charis,
Pagtalikod niya, sabi niya, Charis! Oh, Charmos! Budol! Ang Batang-bata pa yan mga kababayan, oh. Bulok na, mambubudol na rin. At alam nyo ba mga kababayan saan ito nag-training? Sa opisina ni Tamba. Oh, bago pa naging pangulo si BBM mga kababayan, nag-practice itong si Sandro Marcos doon sa opisina ni Tamba Los. Well-trained mga kababayan. Alam mo yung, kung binasa mo yung kay Bubi Tiglao, pareho ng aking analysis. Gaya na sinabi ko kanina, di ba sinasabi ni Presidente Duterte rin, tungkulin mo yan. Tungkulin mo na pumirma. Hindi nila tungkulin. Di ba ito mga bugok na kongresista mga kababayan ang dahilan? O pipirma ako dahil that is our job. Makikiisa ako sa majority eh. Dahil kung pipirma ako, para na rin ako oposisyon. Bugok! Kung ganyan ka mag-isip na kongresista ka, wala kang karapatan maging kongresista. Dahil hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin. Wala kang sariling utak. Pipirma ka sa impeachment mga kababayan na dahil sa tingin mo guilty si Sara Duterte at dapat siya maalis sa pwesto. Kung yung ibang kongresista mga kababayan, kung tatanungin, ginagawa ko lang ito dahil para sa aking mga constituents dahil hindi sila mabibigyan ng pondo. Hindi, supporter naman ako ni Sara o ganyan-ganyan. Huwag nyo lang iboto mga ganyan mga kababayan. Dahil unang-una, sunod-sunuran niyang ganyan walang sariling paninindigan. Paano ka pa naging congressman? May sarili kang utak. Tapos inuuna mo ang pera dahil sa perang matatanggap nila mga kababayan sa pamamagitan ng the highest budgeted department, DPWH, sa 2025 na i-distribute sa kanila. Tapos ito, i-impeach nyo si Sara kahit walang kasalanan. Huwag nyo nang iboto ang ganyang klaseng congressman mga kababayan na sinasabing hindi naman nila kagustuhang bumoto. Wala kang karapatang maging congressman kung wala kang paninindigan. Sa impeachment, hindi yung totoo yun kasi ang tungkulin mo, mag-participate ka, either pumirma ka dahil naniniwala kang guilty, or hindi ka pipirma dahil naniniwala kang hindi guilty. Okay? Yung mga kongresista nyo na bumoto na i-impeach si Sara, wag nyong iboto! Kaya naman, hindi ka pipirma din dahil sa tingin mo irregular ang ginagawa. Madalit sabi, hindi ang tungkulin sa saligang batas para pag merong complaint, pirma ka kagad. Hindi yung gano'n. Akala nila ba kami, pirma agad tayo dahil trabaho natin ito. Tapos sabihin agad, pagkatapos si pirma, hindi ko naman sinasabing guilty si Sara, animal ka. Gusto mo nga tanggalin sa pwesto Pag-aaralan mo muna at titingnan mo kung nararapat ba ang iyong aprobasyon o pagtanggap, pagpirma o ang pagkontra at hindi pagpirma. Kaya, ayun po. Kaya nga, di ba sinabi ko, you're misleading us. At yan din ang sinasabi nito si Sandra Marcos, mga kababayan. It's our duty! Charis. Kaya sinasabi rin ni Bubi Tiglao, the president is misinformed and you're misleading your son. As always, misinformed and misleading. Yan. Sinasabi po nila, hindi, obligasyon naming pumirma. Mag-yes ang boto namin sa impeachment sapagkat yan ay isang tungkulin sa saligang batas. Tungkulin mo, kapag gusto mo talagang i-impeach si Sara Duterte, panindigan nyo ang yes ninyo na boto. Tapos, at their back mga kababayan, pag makaawa sa mga tao na napilitan na ako. You have no business to be a congressman. Ganyan. Alam nyo, kabalbalan po yun. Pinaglululoko tayo ng mga ito Pati si Presidente Marcos Jr., mawalang galang ninyo sa inyo, Mr. President mukhang nagkamali na naman ang payo sa inyo. Kasi ang sabi niya, tinanong siya nagkonsulta ba sa inyo si Congressman Sandro? Sandra! Oh yes, of course. Sabi niya, ano pong gagawin ko? And sabi ni Presidente Marcos Jr. Nandiyan na yan. As if mga kababayan na wala daw choice na dapat pirmahan. Ungas! Dalawa lang ang pwede mong gawin mo dyan It's either i-reject mo o pirmahan mo. Pinapalabas itong ngaggag mga kababayan na kapag mayroong impeachment na nakahain obligadong pirmahan ng mga kongresista. Kung ikaw ang ipa-impeach obligado din sila. Sige mga kababayan, mag-file tayo. Sumama ka na dyan, pumayag ka na dyan. Mali. What do you expect? Ano masasabi niya dito mga kababayan sa mga kabalbalan nito sina Sandra at ang kanyang ama? Post your comments below.